Ayon kay General Gregorio Katapang, head ng Bucor, alam na di umano ng mga awtoridad na nagtatago si Bantag doon sa sa Kalinga, sa Kalinga. Kasi pinoprotektahan daw ito ng tribo ng mga Kalinga, mga kabunyog. Kaya lang daw hindi madali itong arestuhin dahil 'pag inaresto ito kasing tribo ng Kalinga mayroon silang tradisyon na kapag ang katribo nila ay inaresto, lahat sila kahit kahit kriminal ang katribo nila o may hindi na nila tinitingnan kung ano ang rason bakit aarestuhin ang kanilang katribo. Basta katribo, ipagtatanggol nila yan, poprotektahan nila yan. Yan ang tradisyon ng tribo ng Kalinga. Kaya mahirap sa gobyerno na arestuhin si Bantag dahil pwedeng magkaroon ng kaguluhan, baka may mapatay pa, Kasi nga posibleng kapag inaresto si Bantag, ito ay poprotektahan ng kanyang mga katribo na Kalinga. Kaya lang may paglilinaw ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang PNP, hindi naman daw Kalinga, hindi kabilang sa Kalinga si Bantag. Ifugao. Ifugao pala tribo ng Ifugao si Bantag, mga kabunyog. Ayon mismo ito sa PNP. Kaya hindi naman pwedeng i-invoke ng Kalinga para maprotektahan si Bantag dahil hindi naman siya kabilang sa tribo ng Kalinga. Ang tribo palang kinabibilangan ni Bantag ay Ifugao. At may kaugnayan din siya sa Benguet, pero hindi sa Kalinga. O dahil diyan, pwede siyang arestuhin kasi hindi naman obligadong proteksyonan siya ng tribo ng mga Kalinga kasi hindi siya katribo. O ito mga kabunyog ang ito ang paliwanag diyan. Ayan, basahin ko itong balita niyan. O ito. Ito mga kabunyog. Sabi dito, Kalinga Police spokesperson Captain Rafi Manganip was quoted denying Bantag is in that province. He clarified that the Kalinga tribe only protects their fellow tribe mates and Bantag does not belong to any Kalinga sub-tribes. Manganip added that Bantag had been in Kalinga prior to being linked to the death of Lapid. As many Ikalingas are members of Igorot Warriors International Incorporated, IWI, a Filipino sectoral organization which also ran in the party list race where he is a member. So ito pala, mayroong grupo na tinatawag IWI, Igorot Warriors International Incorporated. Member dyan si Bantag. Karamihan ng mga Kalinga, member ng IWI, Igorot Warriors International. Pero, hindi naman si Bantag member ng Kalinga. Hindi siya kasama sa tribo ng Kalinga. Member lang siya dyan sa Igorot Warriors International Incorporated. Bantag is not from Kalinga tribe. He is from Tinok, Ifugao, in Benguet. He is mestizo, ayon kay Manganip. He is not being protected. The only people who are protected are your fellow tribe mates. How can the Kalinga tribe protect him when he is not Kalinga? Manganip had explained as quoted by local Kalinga-based online news outfit Guru Press. So yon. So dahil dito sa impormasyon na ito, ayon kay Manganip, pwede nang planuhan na arestuhin si Bantag. Total, hindi naman siya protektado ng Kalinga bilang tribo. Kasi hindi naman siya miyembro ng Kalinga tribe. O yan mga kabunyog, yan pala ang paglilinaw. Kaya ito daw pala kasi ang connection pala ni Bantag sa Kalinga doon sa grupong Igorot Warriors Incorporated.
Yung Igorot Warriors International Incorporated, may mga members doon na kabilang o galing sa tribong Kalinga. Member siya ng Igorot Warriors Incorporated pero hindi siya kabilang sa sa ano sa Kalinga tribe. Kumbaga ang pumoprotekta sa kanya na mga Kalinga, yung mga Kalinga na miyembro ng Iwi. Pero hindi pwedeng i-invoke ng Kalinga na protektahan siya dahil katribo siya ng Kalinga. Hindi yun. O yan, mga kabunyog ha. Ha? O. Kaya ito mga kabunyog, medyo bagong development ito. Kaya ayon dun kay yung spokesperson ng Kalinga, Provincial Police, si PNP officer Manganip, wag katakutan, hindi dapat katakutan na pag inaresto siya, poprotektahan niya ng mga Kalinga kasi hindi pwedeng i-invoke yung protection ng Kalinga kasi hindi naman siya miyembro ng Kalinga tribe o sub-tribes. Kaya ito mga kabunyog, medyo ngayon natin naunawaan yan. Ha? So na ngayon, mas magiging madali na sa PNP ang pag-implement ng arrest warrant kay Bantag kasi hindi naman pala siya miyembro ng tribo ng Kalinga. Ayan mga kabunyog Pero sa totoo lang, kahit naman miyembro pa siya ng Kalinga, na tribo ng Kalinga, dapat ipatupad ng gobyerno yung arrest warrant laban kay Bantag. Kasi kung hindi na kayang ipatupad yan dahil lang sa isang tribo, totoo mahirap, may kahirapan kasi nga mayroon ngang tradisyon o sinusunod ang tribo ng mga Kalinga na kapag katribo mo ang may problema, mali man yung katribo na yan, tama o mali man yan, ganun pala sa kanila eh. Tama o mali, mabuti o masama man ang kinasasangkutan ng katribo mo, basta't katribo, susuportahan. Ganun sila daw eh. Kaya ayaw ng mga pulis na basta-basta pasukin ang tribo ng Kalinga kasi may ganun nga silang parang ganun yung kanilang pact sa kanilang mga katribo. Pag pilit na inaresto si Bantag, magkakagulo. Ayaw naman siyempre ng PNP nun. Pero ngayon, medyo mayroon ng ganitong paglilinaw, siguro naman pagpaplanuhan na yan ng PNP. Magiging madali na ang pag-aresto kay Bantag kasi hindi naman pala siya katribo ng Kalinga. Bagamat nandun siya sa Kalinga ayon sa mga autoridad, pero hindi pwedeng i-invoke ni Bantag at ng mga nagsusuporta sa kanya na suportahan siya ng mga Kalinga. Ipaglaban siya kasi hindi naman siya Pero yun ang sinasabi natin. Challenge ito sa gobyerno, dapat ipakita kahit patribo yan, masunod ang batas. Walang mas nakakataas sa batas. Individual man yan, o tao man yan, o kaya tribo man yan. Dapat ang batas ay manaig. At dapat ipakita ng gobyerno ng Pilipinas na mangingibabaw ang batas ng Pilipinas kahit pa sa mga tribo. Mahirap naman na kapag may tribo, hindi na pala kayang ipasunod doon ang batas ng Pilipinas. Paano pa tayo naging republika ng Pilipinas kung hindi naman natin kayang ipatupad ang ating batas? Pero siyempre, kailangan ding gawa ng maayos na plano kasi ayaw naman natin ng kaguluhan, ayaw naman nating may masaktan, lalo na may mamatay. Kaya dapat, pero matagal nang tinatanong ng mamamayang Pilipino, bakit hindi naaaresto si Bantag? Bakit hindi naaaresto si Bantag? So ngayon, siguro naman dahil sa mga developments na to, paglilinaw na to, posibleng maaresto na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.